Mahigit 20 mambabatas na sangkot sa flood control scandal ang siguradong masasampulan pagsapit ng Enero. Nangunguna sa listahan si Contractor Eric Yap, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. 2 dating senador at 20 kongresista ang nakatakdang humarap sa prosekusyon sa Enero kaugnay sa flood control scandal. Yan ang ibinunyag ni DILG Chief John Vic Remulla sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel. They have ghost projects. They have, some of them are contractors. I don't know to what degree of consanguinity is necessary in the eyes of the ombudsman. We haven't talked about that. But the definite ones, I think there are 10 with direct financial links to the Discayas, to the Eric Yaps, to all these contractors. They may financial transactions sila bank to bank. Ayon kay Remulla, may conclusive evidence na mag-uugnay kay Benguet Congressman Eric Yap sa mga transaksyon ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. At malamang si Yap daw ang unang maaaresto at sasalang sa prosekusyon. There's an electronic transfer of money. They're crooks, eh. They're not criminals. They're crooks. They're small-time crooks. Diba? The real criminals know how to hide. They know how to hide the transactions. But these guys are crooks. Diba? It baffles me how they, what kind of impunity they... Maybe part of the reason. Sinabi rin ni Remulla na 5 bilyong piso ang tinangay ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico habang nagtatago umano sa Portugal gamit ang cryptocurrency. Siko, na siya ring dating House Appropriations Committee Chairman, ay isa sa mga itinuturong nasa likod ng bilyong-bilyong budget insertions. He's a poor man with a lot of money. Sa ngayon, plano ng DILG na makipag-ugnayan sa UN Convention Against Corruption para mahanap siko. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.